At sa murang edad, tinuruan siya ng martial art ng kanyang ama. Lagi siya nitong kasama sa gym. Maging nakababatang kapatid, sinasanay na rin nila. Pero nahintuan lahat nang mawala siya, nang iwan niya kami. Napaka-misteryoso niyang tao. Sino ba talagang asawa ko? Meron pa ba siyang ibang pamilyang itinatago sa amin? Anong nangyari dito? Amara, ano nangyari sa'yo? Pasigaw na sunod-sunod na tanong ni Carlos nang makita niya akong nakasalampak sa sahig dahil muli akong sinampal ni Papa. Tutob ko pa ang aking isang pisngi. Sinampal si mommy niya. Pagsusumbong ni Kenneth at mariing itinuro ng isang daliri nito ang kanyang lolo. Mawalang galang na sa inyo pero kung hindi pa rin kayo lalabas ng bahay na ito, baka hindi ako makapagpigil. Makalimutan kong mga magulang kayo ni Amara. Matigas ng saad ni Carlos. Aalis ba kayo o gusto niyong pagpraktisan ko mukha niyo? Singit din ni Juancho at pumagitna na sila sa amin at pilit itinataboy sila Papa. Sa susunod na saktan pa ninyo mag-iina, hindi na kami mangingiming saktan kayo. Alis! Magsialis na kayo at wag na kayong babalik dito. At kami nang makakalaban niyo. Sigaw nila sa mga ito. Babalikan ko kayong lahat at wala kayong karapatang pakialaman kami mag-ama. Mga walang hiya kayo. Sigaw pa ng papa niya. Ganoon din ang mama niya. Pinagmumura sila nito, maging sila Carlos at Juancho. Halos magwala sa galit ang mga ito. Handa kami, anumang oras kaya mag-practice kayong mabuti. Pangaasar na manghiyaw ni Juancho. Ayos ka lang ba? Tanong ng mga ito sa kanya. Ayos lang ako, huwag kayong mag-alala. Kaya ko naman. Ang hindi ko lang matanggap kung ano-anong sinasabi nila kahit nakaharap ang mga bata. Saad niya sa mga ito. Tito Carlos, pwede po ba mag-practice ako ulit ng martial art kahit wala na si Daddy? Tanong na hindi nila inaasahan mula kay Kenneth. Oo naman, punta ka lang sa taas. Tuturuan ka namin. Nakangiting ani Carlos at Juancho. I wanna join too. Humihikbi pang saad din ng anak niyang babae. Sa paglipas ng mga araw, labis pa rin niyang dinamdam ang pagkawala ng asawa at ang higit na naapektuhan ay ang mga anak niya. May mga sandaling nagigising sa kalaliman ng gabi ang anak niyang babae. Umiiyak ito tinahanap ang ama. Wala naman siyang magawa kung hindi umiyak na lang dahil wala din siyang maisagot sa mga anak. Alam na ng mga itong nawawala ang daddy nila at iniwan na sila dahil ang mga katagang iyon ang madalas marinig ng mga ito sa mga magulang niya. Kahit kailan, hindi naman niya siniraan ng asawa sa mga anak. Lagi nitong sinasabing mahal na mahal sila ng daddy nila. At lagi niya ikinukwento dito lahat ng magagandang nagawa nito sa kanila. Mga katangiang hinahangaan niya dito na nakuha ng mga anak niya. Puro magagandang mga alaala na lang ang naiwan nito sa kanila na lagi niyang binabalik-balikan sa isip at ikinukwento sa mga anak. Hanggang ngayon, wala pa rin nakakaalam kung nasaan na ito. Kung buhay pa ba ito o kung totoo bang dinukot at pinatay ito ng mga kinalaban nito, ng mga naipakulong nito. Pero bakit hanggang ngayon wala pa rin lumalabas na balita tungkol sa pagkawala ng asawa? Ilang buwan na rin na nakalilipas, mukhang nakalimutan na ng mga tao ang pagkawala nito maliban na lang sa ilang mga babaeng nagpo-post sa social media na may mga caption na I really missed you, babe. Please come back. Happy anniversary, babe. Please come home. Ilan lang sa mga nababasa niya mula sa mga babaeng nalilink sa asawa. Nag-focus na lang siya sa pagmamanage ng mga negosyo nila at hindi na pinansin ang mga nagkalat na mga rumors patungkol sa asawa. Kailangan niya magsikap na mabuti ngayong mag-isa na lang niyang itataguyod ang mga anak. Wala na siyang aasahan pang iba, kaya hanggang sa ibang bansa, nakakarating siya para makipag-negotiated sa mga investors. Nakikipag-tie up din siya sa ibang mga negosyante. Marami ding willing mag-invest sa kanya kaya mas lalong nakilala pa siya ngayon. Kilala na rin ang pangalan niya sa larangan ng pagnenegosyo. Kabi-kabila na rin ang gustong kumuha ng mga produkto niya dahil kilalang world-class na ang mga ito. Ang high quality, mga garments niya ay nakilala na hanggang Europa. Kahit sabihing angat na siya at medyo malayo na ang narating niya sa buhay, umaasa pa rin siyang isang araw uuwi ang asawa niya, kaya ayaw niyang umalis sa dating tinitirhan. Marami ding nagpapalipad hangin sa kanyang mga lalaki pero baliwala sa kanyang mga ito. Lagi niyang ibinabandera ang mga anak at wala na siyang planong kumuha pa ng iba. Sapat na mga anak niya,
Kontento na siya sa buhay na meron sila ngayon, na ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ng mga anak. Kung hindi niya tiniis sa mga magulang at sinunod ang luho ng mga ito, baka hindi niya narating ang kinalalagyan niya ngayon. Kaya hanggang ngayon, galit na galit ang mga ito sa kanya. Malaki pa rin ang pasasalamat niya sa mga kaibigan ng asawa niya dahil laging nakabantay ang mga ito sa kanila. Si Carlos na rin ngayon na nagpapatakbo ng gym simula nang makagraduate ito ng business ad. At ngayon, taon, gagraduate na rin si Juancho ng architecture. Malayo na rin ang mga narating na mga ito. Bantayan niyong mabuti ang mga bata at huwag na huwag kayong lalayo sa kanila. Mariin niyang utos sa mga ito. Si Yaya Emma ang naghahatid sundo ng mga anak niya kasama ang bodyguard at driver ng mga anak. Gusto niyang maproteksyonan ng mga anak sa mga taong gustong manakit dito, lalo na ang kanyang mga magulang na walang inatupag kung hindi ang harasin sila para lang sa pera. Natuto na siya ngayon. Kailangan paghirapan mo ang bawat sentimong gagastusin mo. Hindi na siya papayag na inaalipin ng mga magulang at tagabayad ng milyong utang. Kaya hirap siya noon dahil halos sa mga magulang na niya napupunta ang income ng negosyo nila. Sila ang maglulubog sa iyo sa kahirapan at ayaw niyang maranasan ng mga anak niya ang hirap ng buhay tulad ng dinanas ng ama ng mga ito noong una niyang nakilala. Walang makain, walang matulugan, walang desenteng trabaho, nililibak ng mga taong mapanghusga. Sakay at huwag kayong magtatangkang tumakas o manlaban kung ayaw niyong may masamang mangyari sa inyo. Mariing sabi ng lalaking may takip sa muka. Madilim din ang suot nitong salamin sa mata, kaya hindi niya maaninag ang mga mata nito. Agad din pinagtig-isahan ng dalawang lalaking kargahin ang mga anak niya at inilipat sa isang itim na van na humarang sa sakyan nila. Sa dami ng lalaki nakapaligid sa kanila, wala siyang nagawa kung hindi sundin ang mga ipinag-uutos ng mga ito. Dalawang kulay itim na SUV van ang humarang sa daraanan nila at isa pang itim na kotse ang nasa likurang bahagi ng sasakyan nila. Kaya naipit sila at wala nang masulingan. Kaagad ding nagbabaan ng mga sakay nitong mga lalaki. May takip ang mukha ng iba at nakasuot ng sunglasses na may matingkad na kulay. Ang iba naman ay wala. Hindi rin niya nakitaan ng baril o anumang armas na dala ang mga ito, tulad ng nakikita niyang nangingidnap. Desente rin ang suot ng mga itong damit. Hindi rin kababakasan ang mga mukha nito ng galit o may masamang tangka sa kanila. Malumanay at magalang kung magsalita ang mga ito. Kaba, takot ang unang namayanin sa dibdib niya nang bigla nalang humarang ang mga ito sa sakyan nila. Takot para sa mga anak niya. Kaagad niyang niyakap ang anak niyang babae sa tabi niya. Pagtataka naman ang rumihistro sa mukha ng anak niyang lalaki. Sa dami ng lalaking naglabasan sa tatlong sasakyan, wala silang laban. Kahit sabihin pang marunong sila ng martial arts at kayang depensahan ng sarili, hindi pa rin nila kakayanin ng mga ito. Hindi din siya sigurado kung wala nga bang dalang baril ang mga ito. Sa laki ng mga lalaki at sa liit ng mga anak niya, wala rin magagawa ang mga ito. Masama niyang tiningnan ng kanyang ama at ina dahil ito ang nangulit na nagyayang kakain daw sila sa isang restaurant. Ito rin ang namili kung saan daw sila kakain. Ano to? Pa? Ma? Masyado na ba kayong desperada at kung ano-ano na naiisipan niyong gawin? Pati mga anak ko ipinapahamak niyo pa? Mga apo niyong mga yan, wala na ba talagang mas mahalaga pa sa inyo kung hindi pera? Wala talaga kayong puso. Kaya niyong ipahamak ang pamilya niyo, matustusan lang ang bisyo niyo. Mariin kong asik sa kanila. Nag-aalala ako sa kalagayan ng mga anak ko. Hindi bali nang ako mapahamak, wag lang ang mga anak ko. Napakababata pa nila para maranasan ang ganito. Hindi dapat sila nai-involve sa ganito at baka magka-trauma sila. Wala kaming kinalaman dito. Nangangatal sa takot na saad ni Mama. Matalim ko rin tinitigan si Papa pero maging siya mukhang natatakot din. Ang tatapang niyo kung makaharas kayo sa aming mag-iina? Ngayon ipapahamak niyo pa kami? Kung hindi niyo ako pinagpilitang sumama sa inyo, hindi mangyayari to. Paninisi ko pa sa kanila. Tandaan niyo, pag may masamang nangyari sa mga anak ko, kakalimutan ko mga magulang ko kayo at hindi na kayo makakalapit sa amin kahit kailan. Mariin ko sikmat sa kanila at binalingan ng mga lalaki sa harapan ko. Ano bang kailangan niyo sa amin? Sino kayo? At anong gagawin niyo sa amin? Saan niyo kami dadalhin? Sunod-sunod kong tanong sa mga lalaki nang makalapit na sila sa amin.
Naiisip ko kasi baka isa sila sa pinagkakautangan nila Papa. Ilan na ba ang taong lihim kong binayaran para lang maiiwas sila sa kapahamakan? Maging si Mr. Suarez, binayaran ko para lang wag niya ipakulong sila Papa. At ilan pang tao. Ngayon, ito na naman. Isa rin ba sila sa pinagkakautangan nila? Ilan pa ba ang lalantad na tao upang sabihing may utang din sa kanila sila Papa? Kids, let's go. Transfer tayo sa kabilang van. Aya ng isang lalaki sa mga anak ko at walang sabi-sabing maingat niyang hinila sa akin ang anak kong babae. Maingat din niya itong kinarga na ipinagtaka ko. Ganoon din ang ginawa nila kay Kenneth. Inalalayan din nila ako makasakay ng Mercedes-Benz spirited van nilang dala. Habang nagwawala si Mama at pilit akong hinihila. Ganoon din si Papa. Inaagaw niya mga anak ko sa mga lalaki. Panay naman salag ng isa pang lalaking humaharang sa may kargas sa mga anak ko. Tumahimik kayo kung gusto niyo pang mabuhay ng matagal. Singhal ng isang lalaki kaya dali-dali naman silang nagtigil at sumakay sa van. Iwan na tong mga matatandang to. Sabi nito ulit. No, sasama kami. Baka kung anong gawin niyo sa mga apo at anak namin. Pagpoprotesta ni Mama at Papa. Naupo na sila ng prente sa upuan sa bandang likod ng driver. Kumapit din silang mabuti sa sandalan ng bangko upang hindi sila mapalabas ng sasakyan. Nang maayos na kaming makasakay, nagsakayan na rin ang ibang lalaki kasama namin at ang iba naman sa kabilang van at sa kotse sumakay. Nasa unahan namin ang kotse, nakasunod naman sa amin ang isa pang van. Don't think too much. Malamig na boses niyang usal sa akin at inayos niyang pagkakaupo sa tabi ko. No one can hurt you, even your kids. Dagdag pa niya, pero hindi pa rin mapanatag ang kalooban ko para sa mga anak ko kaya't mayat-maya ko silang nililingon kung ayos lang ba sila. Nasa likuran ko lang naman ang anak kong babae at katabi niya ang isang lalaki. Sa bandang likod din, si Kenneth. Kinakausap siya ng lalaking katabi niya. Kita kong napapatango siya dito. What's your name, sweetie? Dinig kong tanong ng lalaki sa anak kong babae. Princess Casey po, tugon ng anak ko. Why did you kidnap us po? Do you need money? Do you want... No, none of the above. Pagpuputol niyang tumatawa sa sasabihin pa ng anak ko. You have a beautiful color of the eyes. Thank you po, just like my kuya. Sad pa ng anak niya. And your daddy too. Komento rin ito. No, my dad's color of the eye is hazel brown. Me and my kuya is ocean blue. My mom is marble gray eyes. Litanya ng anak niya. Oh, I see. Tanging naging tugon ng lalaki. Ang kaninang takot na aking nararamdaman ngayon ay napalitan ng pagtataka. Kinakalmat nililibang nila ang aking mga anak. Seryoso pa rin ang mukha ni Kenneth na kinakausap ng lalaki niyang katabi. Ni hindi nila kami sinaktan o pinagsabihan ng hindi maganda. Malumanay at magalang nila akong kinakausap. Kaya medyo napanatag ang loob ko. Hindi man nila sinasagot ang mga tanong ko pero pakiramdam ko'y safe kami mag-iina at may bahagi ng utak ko nagsasabing hindi kami mapapahamak sa kamay nila. May kakaiba akong nararamdaman na hindi ko maipaliwanag pero hindi pa rin ako pwedeng makampante hanggat hindi ko nalalaman ang totoo kung sino at anong dahilan at kinidnap nila kami. Sinong nasa likod nito? Saan nila kami dadalhin at anong gagawin nila sa amin? Anong kailangan nila sa amin at kung may kaugnayan ba ito kila Papa? Palihim kong pinasadahan ang tingin ng bawat tao na kasama namin. Kinakabisa ko ang mukha nila. Kung may kakilala ba ako sa kanila? Para ngayon ko lang silang lahat nakita. Hindi din ako pwedeng gumawa ng anumang hakbang dahil sa konting pagkakamali ko, baka mapahamak ang aking mga anak. Pwede ka matulog. Malayo pa lalakbayin natin at huwag ka mag-alala sa mga anak mo. Hindi namin sila pababayaan. Malumanay na utos ng lalaki sa tabi ko. Ano ba talagang kailangan nyo sa amin? At pati mga anak ko'y dinadamay pa ninyo. Sino ba talaga kayo? At saan nyo kami dadalhin? Mariin ko ng tanong. Gusto ko makasiguro sa kaligtasang sinasabi niya. Ang kaninang nababakas na takot sa mukha ng mga anak ko, ngayon napapangiti na sila. Nakikipagbiruan na rin sa case sa lalaking katabi niya. Just sleep. You're all safe with us. Hindi namin kayo pababayaan. Mamaya malalaman mo din. Just wait and you can find out.
Anyat sinandig na niya ang batok sa sandalan ng upuan. Hindi ko man makita ang mga mata niya dahil sa matingkad na kulay ng salaming suot niya, pero alam ko nakapikit ang mga mata niya. Nakaramdam lang ako kung ano mangyayari at manakanak ang nililingon ko ang aking mga anak. "You can sleep here, sweetie." Dinig kong utos ng lalaki sa anak kong babae. Kaya nilingon ko sila sa likuran ko. Inalalaya naman siya ng lalaki, pahiga at pinaunan sa mga hita niya. Hindi ko pa rin lubos maiisip kung anong kahahantungan namin ngayon, kung saan kami dadalhin. Wala na rin ako makapangtakot sa aking dibdib. Muli kong pinagmasdan ng lalaki sa tabi ko. Matangos ang kanyang ilong, makinis ang kutis niya na tila kutis ng babae. May kanipisan ng pinkish niyang labi. Matangkad din siya at hindi na lalayo sa katawan ng asawa ko. Ang taas at laki ng katawan niya. Hindi ko naman maaninag ang mga mata niya kung anong kulay, pero makakapal ang mga kilay niya. May light stubble siya at mukhang puyat dahil kaagad siyang nakatulog. Isinandig ko na lang ang aking ulo sa sandala ng kinauupuan ko at ipinikit ang mga mata. Dahil tulog na rin si Casey maging si Kenneth. Mukhang tulog na din. Pagtunog ng cellphone ng katabi kong lalaki ay nagpamulat ng aking mga mata. Gusto ko sana siyang sikuhin para magising dahil kanina pa nag-iingay ang aparato sa bulsa niya. "Hey, what's up?" Agad niyang singhal nang sagutin niya ang cellphone niya. Hindi ko naman naririnig kung sino bang kausap niya. "What's next?" Muling niyang asik sa kung sino man ang nasa kabilang linya. "You owe me this and you can pay me this, asshole." Mariin niyang singhal na nakangisi at ibinaba na ang cellphone niya. Muli niya itong binalik sa bulsa niya. "Ihinto mo sa bukana bago tayo dumiretso sa villa." Maotoridad niyang anunsyo sa driver. "Areglado, boss." Usal ng driver. Dinig ko ring minamanduhan ng isang lalaki sa tabi ng driver ang kotseng nasa unahan namin. Ano ba talagang nangyayari dito? Bulong ko sa isipan ko. Kanina pa ako kung ano-anong pumapasok sa isipan ko na posibilidad na mangyari sa amin ngayon. "Are you hungry, kids?" Tanong niya sa mga anak ko, pero hindi umimik ang aking mga anak. Kinusot-kusot pa nila ang kanilang mga mata, marahil nagising sila sa ingay ng katabi kong lalaki. Napakunot-no ako nang ihinto nila ang sinasakyan namin sa ilalim ng isang punong kahoy na mayabong sa nagdidilaw ang mga bulaklak. Humahalimuyak din ang natural na amoy nito. Marami ring naglalaki ang mga punong nakakalat sa malawak na lupain na parang wala na yatang katapusan. Naninilaw din sila sa kapal ng bulaklak. Mga tuyong dahon naman na nagkalat sa lupa. At dahil sa halos dikit-dikit sa mga sanga ng bawat puno, malamig ang kapaligiran. Malayo sa naglalaki ang mga gusali at mga sasakyan. Presko rin ang hangin. Tangi ang fragrance ng bulaklak ng manggalang ang maaamoy mo. "Pwede na muna kayong bumaba." Anyat binuksan ng pinto. Nauna na siyang bumaba sa amin. Nag-inat pa siya ng kanyang mga braso at binti. "Anong meron? Anong gagawin natin dito? Bakit tayo huminto dito?" Sunod-sunod kong tanong dahil kahit saan ko ibaling ang aking paningin, wala akong makitang kabahayan. Ni walang tao kahit isa maliban sa amin. Maging aking mga anak, manghang nakatingala at pinagmamasdan ng mga bulaklak na mangga sa kapal. Napabaling naman ang paningin ko sa isang sasakyan na mabagal na umuusad patungo sa gawin namin. Marahil upang hindi magliparan ng mga alikabok. Huminto ito nang makalapit na sila sa amin. Kaagad ding nagbabaan ang mga sakay nito. Dalawang babae ang unang lumalabas sa huliang pinto ng pick-up truck, kasunod pa ng dalawang lalaki. "Magandang araw po sa inyong lahat." Bati nila sa amin at nagmamadali nang nagtungo sa likurang bahagi ng sasakyan. Sinundan ko na lang sila ng tingin. Maging ang ibang kasama namin na mga lalaki lumapit na rin dito. Mga kaldero at kaserola ang laman ng likod ng sasakyan. Maayos nila iyong inihilera. Naglatag din ng isang babae ng isang picnic mattress sa may gawin namin. Dito niya ibinaba ang ibang dala nilang pagkain. Pero bago pa kami magsimulang kumain, may isa pang pulang sasakyan akong natanaw. Humahagibis ito patungo sa amin na halos hindi mo na siya makita sa kapal ng alikabok sa bandang likuran ng sasakyan niya. Nagminor naman ito nang malapit na siya sa amin. Dinig kong napawaw ang aking mga anak nang makita nila nang malapitan ng sasakyan. "You bastard! Where do you think you are? Wala ka sa racing field. Para kang hari kung magpatakbo ng sports car mo dito."
Singhal sa kanya ng lalaki nang makababa na ang sakay na driver nito. Hindi naman pinansin ng huli ang sinabi ng lalaki at lumingalinga lang ito. Hi! Bati niya nang magawi sa akin ang paningin niya, kaya bahagya ko na lang siyang nginitian. Stay away from her kung ayaw mong mahiwalay ang ulo mo sa katawan. Pagbabantang singhal ng lalaki sa bagong dating. Tanging nausal naman ito. Galing din ang gago, nakadalawa agad. Anas pa niya nang malinguna ng mga anak ko. Hey kiddos! Saan niya sa mga anak kong nakalapit na pala sa sakyan niya. Agad niyang nilapitan ng mga ito at niyakap isa-isa at hinalika na para bang matagal na niyang hindi nakita. Napataas kilay naman ako sa ginawa niya. Do you like this? Tanong niya sa mga anak ko. Nahihiya namang nilingon ako ni Kenneth bago siya tumango sa lalaki. Don't worry. Soon, very soon, you can have like this. Kahit 10 pwede ka nang bumili. Makahulugan niyang saad sa mga anak ko. By the way, I'm your Tito Apollo. Pagpapakilala niya, tinanong din ito ang pangalan ng mga anak ko at muli niyang niyakap at tinagka ng mga ito. Kumain na muna kayo at mamaya ipapasyal ko kayo bago kayo umuwi sa villa. Usal pa niya. Muling rumihistro ang pagtataka sa utak ko dahil ilang beses ko nang narinig ang villa. Ibig sabihin doon ang tungo namin at gaano pa ba kalayo ang villang sinasabi nila at pinakain nila kami dito sa manggahan. Really? Tito Kevin? Isasakay mo kami sa sports car mo? Hindi makapaniwala ang tanong ni Kenneth. Ganoon din si Casey. Nanlalaki ang mga mata nila at titig na titig sakyan sa harapan nila. Yeah? Kaya kumain na kayo. Utos pa niya at inalalaya na ang mga ito patungo sa nakalatag na picnic matres. Sinandukan na niya ng pagkain ng mga ito at mukhang enjoy na enjoy niyang pinagmamasdan ang mga anak ko. Tanging na itanong ko na lang sa isipan ko kung sino ang mga ito at ano ang pakay nila sa amin. Pain ba nila kami para lumabas kung saan man nagtatago ang asawa ko?